Good morning, Brian. Saan-saan na ba naipamahagi dyan sa Bicol ang ayuda sa mga rice retailer? At gaano na karami, Brian, yung nabigyan ng tulong mula sa gobyerno? Good morning, Abingo. Good morning sa ating mga kasambahay. Simula kahapon, September 13, umabot na sa 400 mga rice retailer dito sa Bicol ang napagkalooban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng ayuda sa pag-uumpisa ng pamamahagi ng cash assistance sa mga micro retailers dito sa rehiyon. Sa probinsya ng Albay Amigo, umabot sa 154 rice retailer ang napagkalooban ng subsidiya. 67 naman na rice retailer ang nabigyan ng tulong sa syudad ng Naga sa Camarines Sur. Amigo, nasa 179 naman na mga micro rice retailer ang napagkalooban ng ayuda sa lalawigan ng Sorsogon. Tumanggap ng tig 15,000 financial cash assistance ang bawat rice retailer na naapektuhan ng ipinatutupad na Executive Order number 39 o pagtatakda ng price ceiling sa ilang klase ng bigas. Sa kabuuan, Amigo, umabot sa 6 na milyong piso ang naipamahaging tulong ng DSWD Region 5 kahapon. Naging katuwang sa pamamahagi ng subsidiya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at the Department of Interior and Local Government o DILG. Ang nasabing tulong, Amigo, ay bahagi ng programa ng DSWD na Sustainable Livelihood Program na naglalayon maipagpatuloy at makatulong maging maayos ang socio-economic status ng isang Pilipino. Ipagpapatuloy ng ahensya ngayong araw ang pamamahagi ng tulong sa mga micro rice retailers sa probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes at Masbate. Amigo, inatasan na rin ng DILG ang mga local government unit na i-reactivate ang kanilang mga local price coordinating council upang agad-gang matukoy ang mga qualified na mga beneficiary sa kanilang mga lugar. Nanawagan din naman ang DTI Bicol sa mga rice retailer dito na makipag-ugnayan lamang sa kanilang opisina upang makasama sa mga listahan ng mga beneficiaryo. Amigo. Brian, madali ba naman yung proseso para sila ay mabigyan itong cash assistance, Brian? Tama ka dyan, Amigo. Napakadali lang nung proseso. Ayon sa DTI, ipapakita lang naman nila yung kanilang lisensya sa pagtitinda o yung permit na nanggagaling sa mga LGU. At ganun din, kinakailangan nilang makasunod dun sa panuntunan naman ng DA na kailangan yung tindahan ay may nakadisplay na well-milled at regular rice na siyang dito nga ipinatupad yung Executive Order number 39 na nagtatakda ng price ceiling. Bawat tindahan kinakailangan may nakadisplay nito para makasama sila doon sa bibigyan ng ayuda o ng financial cash assistance mula sa DSWD. Amigo. Brian, doon sa mga pinapakita mong video sa presyo ng bigas, merong mga more than 50 pesos na kada kilo pa rin ng bigas diyan sa Albay, Brian? Tama, Amigo. Ito yung mga bigas na, yung magagandang klase ng bigas, Amigo, na talagang masasabi natin na medyo maayos na klase ng bigas. Samantalang yung ating kasing pagpapatupad ng price ceiling dito ito sa well-milled o yung yung mga regular rice na kung saan nagpe-presyo ng 41 hanggang 45 pesos per kilo, Amigo. Base sa obserbasyon mo, Brian, magkano yung pinakamurang bigas na itinitinda dyan sa Albay? Yes, Amigo, yung regular rice na siyang itinitinda ngayon dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ito na yung pinakamura, no? Ito yung 41 pesos per kilo. Yung well-milled rice ay nagpe-presyo naman siya ng 45 pesos per kilo. Ito na yung makikita mo sa merkado o sa mga bilihan ng bigas na pinakamurang klase na, Amigo. Ayun, so wala pala nung wala na pala nung kagaya ng una ng mga below 40 pesos, mga 37, mga ganon, yung tinatawag nating NFA rice dati, Brian.
Oo, tama amigo. Maraming yun nga yung tanong din ng ating mga kababayan dito sa Bicol, sa mga lalo na doon sa mga retailer, wala na silang naititindang bigas from NFA amigo. Kaya ito na yung talagang pinakamura na mabibili ng ating mga kababayan sa mga pamilihan. Alright, maraming salamat Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.